Buenos dias, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat saan man po kayo naroroon. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Pag-usapan po natin ngayon yung nangyari sa araw na to sa Kongreso, na kung saan itong congressman na si Paulo Duterte ay nagsumite ng isang proposed bill na kung saan nire-require niya na lahat ng government officials, whether you are elected or appointed sa public office, should undergo drug test. No, magkakaroon ng drug testing sa lahat ng government officials. At ang isang kapansin-pansin dito ay isinama niya ang opisina ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. So pati si Presidente dapat mag-undergo ng drug test ayon sa proposed bill ni Paulo Duterte. At kasama sa kanyang proposal ay kapag ikaw ay napatunayan ng drug test na yan, na gumagamit ka ng droga, may nananalaytay na droga sa iyong mga dugo, no, pagkatapos ng testing, ay pwede yang gamitin for the removal of that public official, no, from the public office. So tatanggalin ka, sibak ka sa pwesto pag nalamang may kulay ng droga na umaalon diyan sa iyong dugo. Okay, so pag-usapan natin to kasi noong 2008, meron pong halos kaparehas, no, na directive na inilabas ang Commission on Elections. Dito sa regulasyon na inilabas ng Commission on Elections ay nire-require niya lahat ng kandidato for senators na dumaan sa isang drug test, no? Otherwise, you will not be considered as qualified to run for public office. So dito maraming umalma dito sapagkat hindi daw makatarungan. At ang unang-unang nagtaas ng kanyang boses upang questionin ang directive ng Commission on Elections ay walang iba kundi ang namayapa ng senador, si Senator Aquilino Nene Pimentel Jr. Ang sabi niya, yung directive ng Commission on Elections na yan na nagsasabi na dapat magpa-drug test ang mga kandidato for public office ay unconstitutional. Hindi pwede yan. So ang ginawa ni Nene Pimentel, pumunta nga sa Korte Suprema at question ang nasabing directive ng Commission on Elections. Naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at sinabing dito sa particular na posisyon ng mga senador na kung saan lahat ng kandidato ay kailangang magpa-drug test. Sinabi ng Korte Suprema na any imposition that is beyond the stipulations as provided for under the 1987 Constitution is deemed considered as unconstitutional. So unconstitutional yan, ang sabi ng Korte Suprema. Bakit ka magdadagdag ng qualifications sa isang tao who is running for public office, particularly the position of a senator? So, hindi naman nakasulat yan sa 1987 Constitution. Napakalinaw ng mga qualifications na isinasaad sa 1987 Constitution. At ang requirement of drug testing ay hindi po kasama. So, napahiya ang Commission on Elections dito at nangibabaw at nagwagi ang petisyon na isinampa ni Aquilino Nene Pimentel Jr. At tingnan naman natin yung sinasabi ni Paulo Duterte, ni Congressman Duterte, na kung saan kapag napatunayan na ikaw nga ay nagdodroga, assuming na pinayagan nga, nagkaroon ng statute, no, yung Act of Congress, na kung saan kailangan magpa-drug test lahat. Pero parang hindi ako sumasang-ayon na mangingibabaw ang isang statute over the fundamental law of the land. Kasi ang Constitution po, ang supreme law of the land. Any law or statute that is contrary to the provisions of the Constitution is deemed considered null and void. Wala pong bisa yan. So pag kumukontra ka sa provision ng Constitution, null and void. Wala pong legal effect ang isang batas or statute na nanggaling sa Kongreso. Ngayon, ang sabi doon sa proposed bill ni Congressman Duterte, no, assuming for the sake of argument na lumusot, ang sabi doon, kapag
napatunayan na ang public official ay gumagamit ng droga, particularly the office of the president, ay ground dyan for the removal sa public office. Is it constitutional? In my own opinion, it is not constitutional because the Constitution, again, no, is very specific, no, for the removal, no, of the president from his office. Ano-ano ba yung mga nakasaad sa Constitution na kung saan pwede mong tanggalin ng presidente? Removal from office, no, through impeachment. So dapat ma-impeach siya so that you may remove the president from public office, or removal because of physical or mental incapacity. So, ang makakapag-desisyon lang yan, yung doktor at yung mismong presidente. Mahirap pag mental incapacity or physical incapacity. Tanungin mo yung presidente, kaya mo pa ba? Pag sinabi ng presidente, kaya ko pang i-discharge ang aking public functions. Walang magagawa, no? Unless na lang nagkaisa yung mga cabinet members, majority, nagsumbong na sa Kongreso in writing na ang presidente ay hindi na kayang mag-perform ng kanyang public functions. Doon, medyo magkakaroon ng delikado ang sitwasyon ng presidente pag ginawa ng cabinet members yon. Pero kung sasabihin mong the reason for the removal from office of the president is because of the fact that it was found out na positive sa drugs, tanggalin natin. And that would run again, no, against the provision of the 1987 Constitution. I would repeat, ang removal grounds ng presidente is removal from office through impeachment, removal from office through physical or mental incapacity, and the other grounds for the president to be removed from the office is resignation and death. So, aside from that, wala na. Wala nang pwedeng gawing dahilan para tanggalin mo sa opisina ang presidente. So, if ever pumasa yan sa Kongreso, definitely it will be challenged, no, by other lawmakers, no, whether it is in the lower house or in the upper house or by any legal personality. Pwede mong questionin yan kasi wala naman sa konstitusyon na kapag na positibo sa drug yan, pwede mo nang gawing dahilan upang tanggalin, no, sa opisina ang presidente ng Republika ng Pilipinas. This is on the assumption na pumasa yan sa Kongreso at naging isang statute o naging isang batas, no? So, it will run counter to the provisions of the 1987 Constitution because the Constitution is very clear and very specific regarding the grounds for the removal of the President from the office of the President. Okay? So, hanggang dyan lang po. So, hanggang sa susunod, ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.